So, lunch time na guys. Kain na tayo. Pwede na tayong kumain guys. Ala, maingay yata yung sa ano, no? So, ayan, yung aking food. Shrimps. I hope nakikita nyo. Kasi nandito lang ako sa upuan guys, sa sofa. Kasi yung table ko nasa taas pa. Hindi pa namin nabababa. Sa weekend na. Kasi masama pakaramdam ng asawa ko. So, baka nabinat siya, whatever. May table ako sa kwarto guys. Hindi ko lang binaba. My favorite Coke. Favorite ng nanay ko. Yung Coke. Kain na tayo guys ng lunch kayo. Ulam yun. Kakbet, ang sarap nito. Lalo na kalabasa. Ako lang din kakain ito guys. Hindi kumakain yung asawa ko ng gulay. Wala, may bagoong. Sarap. Manamis-namis. Tapos hipon. Bili pa kasi ako ng ano, holder, camera holder guys. Titingin ako sa Shopee. Nasira yung ano namin eh. Para makita niyo ako. Ano yung mga kinakain ko. So later guys, abangan natin yung pagising ng asawa ko. Sana okay na yung pakiramdam niya. Kasi mahal magkasakit. Talagang hinilat ko sa kagabi guys. Kasi nakaraan, check up, 800. Tapos, ang tagal namin sa ospital, ang tagal ng doktor. Kahit yung check, ano naman niya, 11 to 2 ata or 11 to 3. Tapos dumating alauna na. Before 11, nandun na kami. Ang tagal. Kaya Filipino time din talaga. Ayun ang asawa ko. Sa kanila, hindi ganun. Yung oras ang schedule mo, dapat nandun na din yung doktor. Bakit nagaling pa ng ibang ospital yun? Hmm, 2,000 yung gamot. Tapos, ano pa, mga test na mga kung ano-ano. Kaya, ninilit ko siya. Sana okay na yung pakiramdam niya. Kasi nakita ko, sabi ko, inumin mo yung Biogesic pagkatapos kong siyang hilutin. Iwan ko kung ininom niya kasi parang hindi nabawasan. Parang hindi nata siya nakatayo sa higaan. Nakatulog na din siguro siya. Katulad ko. Tayo natin guys. So, ito na din. Wala ba kayo? Buti na lang. Yung mga nagtatanong dyan, parang konting chika lang tayo guys. Okay ba na yung asawa ko foreigner? I mean, di ba talagang inano ko ba na foreigner yung mga asawa ko? Sa amin dahil guys, ano parang destiny. Kasi never in my wildest dream, ever since bata ako, na makapag-isipang mag-foreigner ang asawa. Hindi talaga pumasok sa isip ko. Napunta lang ako sa
mga dating site nung pandemic. Kasi nung na-broken hearted ako guys, wow. I've been in a long time relationship. Parang malulubat na ako for 8 years. Seaman siya guys. Ngayon, 2018 na kami nagkahiwalay nun. Tapos, syempre, 1 year kang wala sa sarili. Iiyak-iyak ka. Nag-alala yung mga office mate ko. Mga kaibigan ko. Tapos, meron akong mga office mate na consistent talaga nagtatanong sa love life ko. Wala naman akong planong mag-boyfriend agad. Dahil, syempre, umaasa ka pa na baka magkabalikan pa kayo, ganyan. Kahit 1 year na. Hindi naman talagang, parang totally na hindi naman mawala agad yung feelings mo sa isang tao. You still hope na, malay mo, diba, magkabalikan pa kayo or magbago yung isip niya, ganyan. Tapos, hanggang syempre, hindi ka pa talaga totally nakakapag-isip ng gusto mo ng mga relationship. Ngayon, may isa doon ako office mate na nagsabi na, same case mo yung kaibigan ko na broken hearted, tapos nag-asawa ng foreigner. Tapos kinasal sila sa Bali. Tapos, ngayon nasa US na, ngayon. Masaya na ang bongga ng kasal daw. Tapos, lagi niya ako kinukulit, mag-download daw ako ng app. Everyday. Hanggang, syempre hindi ko din na-download. Mga app na yan. Mga Tinder na yan. Kasi, wala na akong idea, tsaka bala. Hanggang, dumating sa point na everyday niya akong pina-follow up, wala pa rin, hindi ko pa rin din na-download. Ang sarap na ko. Kinuha niya yung phone ko. Sila na yung nag-download sa phone ko. And then, ang sabi niya nga nila, may nakausap ka na, everyday tinatanong nila ako na mag-register. Na ako for sure, kailangan kasi ako yung mag-register, guys, kasi ako naman nakakaalam ng mga info ko, di ba? Hindi ko matandaan kung sila yung nag-register, pero ang pagkakaalam ko, ako yung nag-register. 2020 yun. Ngayon, 2020 o 2019, basta mga 2020, early 2020. Tapos, hanggang, siyempre, nandyan na yung app, hindi pa rin ako lagi ko lang sila sabi, oo, ganyan, parang, oo, meron, ganyan. Kahit wala. Para lang matahimik sila, para hindi sila laging nagpa-follow up sa akin. And then, nangyari guys, pandemic, diba, nag-shutdown lahat. Wala kang magawa, wala kang, parang gusto mo may makausap, diba? Kasi, kausap ko palagi, friends ko, family ko, mga kapatid ko. Siyempre, nakakahiya naman na lahat ng gusto mong sabihin, lagi mo silang kulit. Busy din sila. May mga kanya-kanya din silang buhay. Hindi mo sila pwedeng kausapin. And gusto ko talaga ng kausap. Sa totoo lang, I just need someone na makausap para hindi ako mag-feeling lonely, hindi ako malungkot. Kasi nagkaka-anxiety ako guys pag wala akong nakakausap. I think, kasi dumaan ako sa depression guys. Kaya nung nagpa-check up ako, sinabihan ako ng doktor. Kasi hindi talaga advisable na mag-work sana. Kung may anxiety ka, kailangan magpahinga ka muna sa bahay. Pero yung sinabi ko, gusto kong pumasok. Kasi hindi ko kaya na sa bahay lang, wala akong kausap.
Mas gusto ko yung naaaliw ako, lumilipas yung araw ko, hindi ako nakakatulog guys. Hanggang nood ako ng nood hanggang makatulog na lang ako sa puyat. Ganun. So, ganun yung pinagdaanan ko. Kaya, nung 2020 na shutdown, lalo pang, tapos, syempre, wala kang magawa, wala kang makausap. May mga friends ka naman, hindi naman pwedeng sila kausapin ka nila palagi since may mga buhay din sila. So, naisipan ko mag-register na doon sa dating site. And then, para lang may makausap. And then, eventually, naaliw ako guys. Kasi, ang mga nakakausap ko, Pinoy, foreigner, ganyan. May foreigner na ako nakausap na, syempre, pinapakita niya yung lugar nila. And I love traveling. So, nung pandemic, syempre, hindi ka makapag-travel. Kapag sinisendan ako ng videos ng mga lugar nila, sobrang ang saya ko. Kasi para na rin ako nag-travel, tapos yung knowledge about dun sa country na yung, for example, Denmark, wala daw silang bundok, patagla sila yung mga ganon, nothing like romantic. Parang ano lang siya, friendship lang. Parang showing ano sa Philippines, ano sa kanila, diba? Kasi pandemic eh. And hope one day makapunta din daw sila dito sa Pilipinas kasi marami daw sila nababatayan, maganda ang mga beach dito. And yun lang ang medyo ano ko like guys, kailangan English. Pero sa type naman okay lang, pero kung tawag video call, hindi talaga ako sumasagot kasi hindi ako marunong sa English talaga na yung magsalita ng fluent or talaga dire-diretso. Parang shy type talaga ako kasi baka magkamali ako, which is napatunayan ko na hindi sila perfectionist compare sa mga Pilipino guys. Ano sila, kahit na barok yung English mo, naiintindihan nila, hindi wala silang pakialam, okay na sa kanila. Nag-start yan syempre nung kasi katagalan ko na din sa online dating nung may mga tumatawag tapos syempre hindi naman forever na message lang. Syempre gusto nila malaman kung totoo yung kausap nila. At ako din, gusto ko rin malaman na hindi scammer yun, di ba? So, maganda talaga ma-video call. So, doon nahasa yung parang English ko ba. So, natutuwa talaga ako. And then, madami ako naging kaibigan na parang ano doon lang guys, hindi ko sila inad sa social media. Parang naging friends lang na constantly nagme-message sa WhatsApp mo, ganyan, hi, hello, good morning, ganyan. So, naaliw ako guys hanggang, of course, nung time na syempre, wala ka naman din doon. Parang na-realize ko, wala naman ako dito sa dating site just to have friends. Syempre, may goal din ako. Gusto mo din na ng partner. Kasi parang nakikita ko sa sarili ko na parang match kami ng foreigners. Parang gusto ko kasi yung personality na straightforward. Ayoko yung paligoy-ligoy na, which is isa sa mga ng mga Pinoy na mahilig sila sa paligoy-ligoy. Diretso yun ba? Ayaw mo na sa akin, sabihin mo diretso. Ayoko yung patatagalin pa natin, ganyan. Tapos in the end, wala ka rin palang plano. So gusto ko prangkahan. From the start pa lang, sabihin na yung goals and yung gusto, ganyan, yung hindi. So yun yung nagustuhan ko sa foreigner. And the time na parang mayroon akong nagustuhan, tapos parang hindi match, tapos meron ulit ako, parang pangatlo yung husband ko. Parang at the time na parang syempre meron kang nagusto tapos parang hindi pala, parang eventually hindi pala siya okay, ganyan. So hanggang nung na-meet ko yung asawa ko, consistent siya. Na-meet ko siya by the time na parang gusto ko nang burahin yung app. Parang ayaw ko na. Parang ganun. May point din na ganun. Tapos gusto ko na siyang burahin, nag-message yung asawa ko sa WhatsApp ko. And then, doon na kami nag-usap. Eventually, nag-video call kami. At first, hindi kasi ganun siya, ganun mag-English. Kasi Russian siya guys. Hindi niya first language ang English. So, nung una, natakot talaga ako. But consistent siya, lagi siyang nag-text, tapos parang inanyon niya ako bakit hindi ako nagre-reply, hindi ako nagte-text sa kanya. Ano ba daw, hindi ko daw ba siya gusto, ganyan. And then dun ko na-realize na baka may something serious, parang ganun. Kasi bakit niya ako tatanungin, tapos nung birthday niya, tumawag siya sa akin, tapos
bakit daw nakalimutan ko. So, syempre hindi ko naman tatandaan kasi may ka-message din ako na iba, hindi lang naman siya. Syempre hindi mo naman tatandaan kung sino. Kumbaga, mga dalawa na ka-message. Message pa lang naman guys. Yung parang, kung sa mga rami ng pinag-usapan yun, hindi mo na matatandaan yung iba. Parang may amnesia ako. Baga ganyan. Siya kasi, every time na may sasabihin ka, natatandaan niya, hindi niya nakakalimutan, mataas yung memory. Ayun, kasi, ayan, hanggang naging consistent, hanggang naging asawa ko na siya, eventually, hindi ko akalain na magiging successful yung journey ko doon sa dating app. And then, hindi ko rin akalain na ang mapapangasawan ko ay isang foreigner. Hanggang naniwala na lang ako because I've come to a point, guys, na I learn na don't expect to someone. Kaya, nung mga sinabi niya pupunta siya sa Pilipinas, hindi ako naniwala, guys. I mean, okay, ganyan, pero deep inside, pagka nandito ka na lang, saka na ako maniniwala. Parang ganun. Until to the point na naniwala na lang ako na ikakasal ako nung nakita ko na sa wedding day ko yung photographer. Doon lang talaga ako, engage ako, ikakasal na pala talaga ako ngayon. Because of my past bad experience na yung alam mo yung mataas yung expectation mo sa isang tao na akala mo siya na yung forever 8 years tapos ikakasal na lang kayo and then biglang hindi nakatuluyan. Sobrang sakit, guys. Actually, ngayon ko lang talaga sinabi. Hindi ko sinabi sa family ko. Nakikita lang nila, natulala ako, umiiyak ako. Pero, that's the reality. Sobrang sakit na dumating ako sa point na hindi ayaw ko na mag-asawa and hindi ko na in-expect na mag-aasawa pa ako. Ang plan ko lang magkaanak. So, yun. Sabi ko sa asawa ko, kung mag-meet tayo, tapos hindi mo ako magustuhan, hindi kita magustuhan, kahit yung anak na lang, alam mo kahit hindi yun okay sa religion, sa Roman Catholic, parang yun na lang yung inaano ko, kasi okay na rin naman ako, kompleto na ako sa sarili ko, masaya na rin naman ako. So, kung may anak ko, mas okay, di ba? Pero binigay sa akin ni God yung tamang tao, tsaka in the future, malay mo, ibigay na rin yung baby. So, ayun guys, ngayon, happily married na kami. And alam ko marami pa kaming pagdadaanan kasi bago pa lang naman kami. Pero we try our best every day na maging okay kami and then stable and working hard, working our own career like that, support each other. So, yun guys. So, yun yung story ko guys. So, napahaba na guys, kakain lang ako and then wait ko yung husband ko gumising.